The House Mega Panel also conducting a hearing on the energy crisis. Pero bago yan, kamustahin din natin ang House Justice Committee as it resumes impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte tomorrow. Those stories from Mobile Journal, Amy Atienza. Okay, Amy, what can we expect sa impeachment hearing? Sisipot na ba for sure yung self-proclaimed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga? Yes, good afternoon, Lord Denise. Dahil nga walang inilabas na temporary restraining order itong Korte Suprema, sinabi na rin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magtutuloy-tuloy nga ang proseso ng impeachment at mga pagdinig dito sa Kamara para nga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero bukod pa dyan, ang inaasahan din natin talaga ay magpakita nga yung mga isinabpina na narinig din natin nakaraang pagdinig ng House Justice Committee, kabilang na yung BIR, pati na rin itong alleged bagman na si Ramil Madriaga na inaasahan nga din natin na magpapakita na nga dito mismo sa Kamara para sa impeachment hearing laban nga kay Vice President Sara Duterte. Ang isa din sa sigurado dito ay may magkakaroon ng protective custody na ibibigay nga kay Ramil Madriaga, lalo na meron ding threats na nakukuha itong si Madriaga sa kanyang buhay, lalo na sa pagtestigo niya dito sa Kamara bukas. At yun nga, simula transport hanggang dito mismo pagdating niya dito sa Kamara ay sinigurado naman ng House Justice Committee na andyan ang House Sergeant at Arms Office para nga masigurado yung security nito ni Ramil Madriaga. So asahan natin na magiging mahaba talaga yung magiging pagdinig, lalo na ito yung first official hearing nga para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May komento ba naman mula sa mga abogado or mga legal ng representative ng Vice President? Narinig na rin natin, Lord, si Attorney Paulo Panelo kung saan sinabi niya nga na hindi daw magkakilala itong si VP Sara pati si Ramil Madriaga. At bukod pa dyan, nasabi din na kaya naman daw nilang labanan kung ano man daw yung masasabi ni Ramil Madriaga dito nga sa pagtestigo niya sa Kamara. At nasabi niya na rin na isa to sa mga way para mas mapalakas pa yung perjury case na inihain ng kampo ni VP Sara laban kay laban kay Madriaga. So yun yung isa sa mga narinig natin sa kampo nga ni VP Sara. Pero ang paglilinaw din ni Attorney Raymond Palad, siya namang lawyer nito ni Madriaga, ay nire-reject daw nila itong parang idea or yung attempt na i-flag nga daw na weakest link yung pagiging pagiging witness ni Ramil Madriaga sa kung anumang isasampa ng House Justice Committee na reklamo laban nga kay VP Sara. May nabasa ako sa pahayagan, Amy, na early in the hearing daw papupuntahin kasi limitado yung oras lamang na papayagan ng korte na makalabas si Madriaga? Yan nga yung titingnan din natin na magiging early on tomorrow, yun yung expected ay makikita agad natin si Madriaga. At sinabi na rin naman kanina nagkaroon tayo ng panayam din kasama si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na yun nga hindi naman daw weakest link kasi bakit naman daw kinakailangan pang lumapit ng kampo nito ni VP Sara sa Supreme Court para nga dito sa testimony ni Ramil Madriaga. So yan yung aabangan din natin dahil nga kung magiging mabilis ang proseso nito, lalo na yung pagsabi din, yung pag-testify nito ni Ramil Madriaga sa magiging pagdinig bukas, syempre titingnan natin na inaasahan natin na magiging malaman talaga dahil isa sa mga sinabi niya nga rin at yung 2022 electoral campaign nga ni VP Sara ay funded daw ng POGOs pati na rin ng drug lords. So yung affidavit din kasi isa yun sa naging affidavit din yung dokumento na ipinasa din ni Ramil Madriaga para nga dito sa impeachment. So napaka-crucial na marinig din natin yung magiging panig nga ni Ramil Madriaga pagdating nga dito sa impeachment case ni VP Sara. Okay, Amy, let's move to the energy crisis hearing today. What do you have for us? Well, so far narinig na natin yung naging pahayag din ng Department of Energy pagdating nga sa price rollback na yan din naman yung naunang inanunsyo ng Pangulo na sa around 20 pesos and 89 centavos
yung magiging bawas sa presyo ng diesel. Habang sa kerosene naman, mababawasan ng around 8 pesos at yung sa gasolina, nasa around 4 pesos yung magiging bawas. So yan yung inaasahan natin naman na mangyayaring price rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas. So bukod pa dyan, nasabi din ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na may best case scenario daw sila dito na baka umabot ng 75 pesos to 90 pesos na lang yung magiging presyo nga ng diesel kung sakaling mayroong long-term ceasefire agreement na mangyayari sa Middle East. So yan din yung ina-anticipate. Pero so far, kung projections ang masasabi, wala pa raw timeline na maibibigay din ng DOE para nga dito. Sino-sino mga kasama dito sa yung LED o yung Legislative Energy Action and Development Council? Well, Lord, ito pinapangunahan ito ni Chairman ni Ways and Means Committee Chairperson Attorney Miro Kimbo. Nakita rin na rin natin yung ilang mga miyembro din mismo ng Kamara, nakabilang nga dyan si Congressman Rufus Rodriguez, pati si Congressman Jose Alvarez na nandito din para nga magbigay ng kanilang mga pahayag tungkol nga sa nangyayaring oil crisis at yung epekto nito sa ating bansa. So far, nasabi na rin nila, Lord, na itong oil crisis committee, itong lead committee na sinasabi nga natin dito sa House of Representatives, bukas naman daw silang na mag-suspend din ng value-added tax kung kinakailangan, lalo na meron na din tayo talagang malaking epekto nito, lalo na sa transportation sector. At yun nga, nakita na rin natin dito yung ilang mga transport groups, maging DOTR, DOE, pati na rin ang LTFRB ay nandito rin at kasama natin ngayong araw para nga sa pagdinig naman ng House Joint Committee. All right, thank you for that report, Mobile Journal, Amy Atienza.